Hallelujah. Purihin mo, Panginoon. At nawa po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil napakabuti niya sa atin. Amen po. Bakit po nasabi? Dahil yan po mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating panunod sa TV, talagang yung mga tinamaan ng bagyong Ondoy po ba yan? Nakakaawa po, di po ba? Dahil po tayo po ay Pilipino, tayo mga Kristiyano, nadarama rin po natin yung paghahabag po sa kanila. Dahil ang pag-ibig ng ating Panginoon ay nasa atin. Amen po! Subalit sa tinamaan sa pamilya roon na namatay yung kanyang mga anak. Malapit po sa amin yan, kumbaga sa ano, malapit po sa amin, hindi po namin siya kamag-anak. Pero awang-awa ko, nakita ko sa TV, umiiyak siya. Ang sabi niya, sana ako na lang. Tatapunan po yung kanyang mga anak. Kaya nga, malaking pasasalamat natin nasa magandang kalagayan po tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po? Amen? Praise God. Kung meron po kayong mga Biblia, pwede po tayo magpagbukas sa aklat po ng Mateo. Ito po ay napaka-iksi lamang po. Ito po ay hindi Bible study. Ito po ay tinatawag pong exhortation of encouragement. Amen po? Dahil wala po ang ating pastor, kasalukuyan po siyang nagpapahinga. Dahil nagpaano po siya ng ipin. Ano po? Hindi po nakakaalam. Nagpabunod po siya ng ipin. At inaayos po yung kanyang justice. Ano po? Pero nandiyan naman po ang ating mga kapatid na nagmamahal sa akin sa gawain ng Panginoon. Amen po! Meron po kayong mga Biblia. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo chapter 25. Bagamat po ito po ay karamihan po ay yung pong nakakaalam ay alam na po ito. Subalit nais ko pong bigyan ng masusing pansin sa umagang ito. Sa Mateo chapter 25 verse 1, verse hanggang 13. Ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad na nagbaron ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangalan sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting. Verse 10. Kaya lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinilid ang pinto. Dahil ko sa mandaling limukot ng lalangin, Dakilong Diyos aming Panginoon sa Kristo, dinadakila ka namin at pinupuri sa magandang umaga. Dalayan ko po, Panginoon, sa oras na ito, ikaw po siyang makita. Ikaw ang malwalhati. Ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat isa. Gamitin mo ang labi, Panginoon, ng aking tila upang magpahayag ng iyong katotohanan ng iyong mga salita. Ikaw nawa at siyang patuloy na makita at patuloy na malwalhati at may taas sa umaga ito, Panginoon Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, wala po akong kakayahan. Subalit kayo po, Panginoon Yesu Kristo, na makapangyarihan sa lahat. Dalayan ka po, Panginoon, kung po siyang patuloy na gumalaw at kumilos sa bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Papapansin. At ang sabi pa, sila ay naghahanda sa lalaking ikakasal. Ang 5 ay nagdala ng langis. Bukod pa doon sa mga nandun sa kanilang ginawan. Yung po ang mga matatalino. At ang 5 na hangal, hindi sila nagbaon ng langis. Dito po, ipinapahayag ng mga salita ng Diyos ay ang kahandaan ng bawat isa. Paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Sa ating pag-araw-araw na buhay, sa ating pagpunta dito sa bahay-sambahan, lalo na
Alam ko yung mga nanay ng tahanan. Inihahanda yung pagkain ng kanilang pamilya. Di po ba kapag luto na lahat, nakarating na sa lamesa, nakahanda ng pagkain, ulam, lahat, ayos na. Tatawagin yung kanya. At kami po ay magsasabi, naganap namin ang lahat ng iniataw sa aming mga kaibigan. Panginoon, sa oras dito, mag-usap po sa bawat sa Panginoon. Kung ano po kanilang kalagayan sa oras dito, Panginoon Jesus. Bigyan po ka namin ng kapangyarihan, kakayahan, at patuloy, Panginoon, ang bawat sa'yo mapahaba. Ang mga nangihina, Panginoon, ay palakasin mo. Ang mga namumroblema, Diyos, kung paano sila ay mabuhay dito sa digdig nang ayon sa iyong banal na kalooban. Ang mga patuloy naghahanap ng tagumpay, ang mga nagtatrabaho, Diyos, ang mga anak mo, na kung minsan ay tuliro, hindi alam ang gagawin. Subalit ang sabi mo, Panginoon, sa Hebrew 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Hindi mo kami iiwanan. Hindi mo kami pababayaan ng Diyos. Lord, sa oras nito, Panginoon, nawakan mo ang Iglesia, Panginoon, Body of Christ. Dalangin po namin po, mahaba ka sa bawat sasama. Na kung minsan kami, Panginoon, ang aming mga ginagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Katulad po ng mga nangyari, mga bagyo, ay ginigising mo ang mga tao, Diyos, so marami nakakalimot sa iyo. Maging sa inyong mga anak, Panginoon, sila po'y natutulog sa pansinan. Ang kanilang mga buhay, Panginoon, ay hindi nakaayon. Para sa atin ng Panginoon, itong mga nakarang araw, nagsabi ng praise the Lord. Kukunti yata yung pinagpala ng ating Panginoon. Sino po ang pinagpala ng ating Panginoon? Praise God. Tunay nga na ang ating Diyos ay araw-araw pinagpapala tayo. Subalit minsan tayo ay nahihiya na magpatotoo sa ating mga kapwa. Kaya sa umaga nito, inaanyayahan ko po kung sino sa inyo ang nais na tumayo rito at magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon upang pasalamat. Anybody who have experienced the goodness, the kindness of our God during the last few days, you are free to come in front here and praise the Lord. So, Sister Vicky, praise God. Siya po ang naunang tumayo. Sige po, tingnan niya, Sister Vicky. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. God is good. All the time. God is good. Kanina po kasi nabanggit ni Brother Ernie, yung lumawang kapatid natin si Brother Jesse. Ang totoo po, nung last na puntahan namin, nagpatutoo din po ako. Kaya sabi ko sa kanya, huwag niya masyadong iisipin. Lalagay sa isip niya yung sakit. Kasi yung pag-iisip ang nakakamatay sa atin, hindi yung sakit. Pero ang totoo po, kung minsan dumarating yung pagkakataon na nanghihina rin po ako. Nadadala rin ako ng sarili damdamin, emotion. Kung minsan, para bang... Pero kabaliktaran po doon sa sinasabi kay Brother Jesse na huwag niya iisipin yung kanya sakit. Ang gusto ko lang po mangyari yung pinapalakas ko lang po yung kapatid natin. Actually, nararamdaman ko po yung nararamdaman niya noong oras na yun. Kasi talagang, palibasa, tayo'y tao lamang. Pero kung malag po ang pananampalataya natin sa Panginoon, langs ko, kaysa doon sa pagtitiwala sa Panginoon, kaya na-text ko nga sa kapatid natin, Sister Wen, tunay nga ba na sinuko ko na buhay ko sa Panginoon, kasi sinasabi ko at dinadalangin sa Panginoon na yun na nga na, Lord, Brother Jesse, dahil ng lahat-lahat, bago siya namatay. Bakit naisip ko rin kung gawin niyo ngayon? Hindi ko gumagaya ako. Kasi hindi natin dapat isipin yung mga pamilya natin kapag iniwan natin sila. Meron tayong Diyos na makapangyarihan ang gagawa ng lahat ng bagay. Hindi po natin dapat isipin yung mga kung anong kakainin nila sa darating, kung ano yung buhay nila, huwag po natin dalhin sa kaisipan natin yun. Ang gawin natin, kung
kung paano tayo makaharap sa Panginoon na may pagmamalaki natin kung anong ginawa natin dito sa lupa. Yun po ang hinihingi ko sa oras na hinihingi na ako. At wala sa akin, sabi niya. Kaya puri ng Panginoon kapag may time na malalayan ako sa kanya talaga, iniiyak po yun, yung pagkukulang po, yung pagkulang ng pagtitiwala sa kanya. Kaya sa oras nito, yung lahat ng may sakit o walang sakit, palakasin po natin ang hope by at nagbibigay ng tao na tutulong sa atin. Kaya patuloy ko pong pinasasalamatan ng Panginoon, lalo na po ang anak ko, tumutulong sa akin. Kaya naman ang ginagawa ko po para makusuyan naman po sila yung servisyo naman po binibigay ko. Kasi wala po akong maibigay na pera, kaya yung pong katawan ko, ang binibigay ko sa kanila, kung anong maitulong. Una, yung lalaki namatay sa kampo. Bigla kamatayan, wala nang tawag yung sakit. Bigla na lang namatay, pero suspect nila atake. Noon namang isang pangbuo ni Sister White, nung nakabuo yung lalaking namatay na pinsan na, ang sabi sa misis ko, ayaw ko pang mamatay, sabi niya. O, ihin mo sa Panginoon kung ayaw ko mamatay. So, nakaraan ng isang linggo, nagkaroon din ng sakit, dinala pa dito sa Dr. Garcia. Hindi na siya nakamot. Pinauwi na lang, mamatay din. Ang Panginoon lamang ang may alam sa kamatayan ng isang tao. Para naman po, binisita ko yung kapatid ko diyan sa Lourdes Northwest. Meron din sakit, marami sakit sa puso, high blood, at saka inom niyang gamot. Ang kanyang bato, rumili ang kanyang bato. At na-istorya niya sa akin, bakit ganyan ko yung sabi niya dito banda, dito sa amin na namamatay. Talagang ganyan na ako, hanggang doon na lang ang buhay na ibigay ng aaba rin ng iyong buhay. Pero kung talagang hanggang doon na lang ibigay sa atin na Diyos ang buhay natin, tanggapin natin, magpasalamat tayo kasi ang buhay na ibigay sa atin dito sa lupa pa samantala lang. Pero alam ba ako, meron hindi namamatay sa atin yung good morning po sa lahat. Actually, pinakapan po ako. Pero hindi po ako nahihiyan i-share yung buhay ko. I-share ko lang po ito sa Bible Stat. At the age 16, kung na pong namatay na ako, buwan week na lang po, aalis po siya pupunta ng Israel. Hindi po namin alam bakit pinapon siya ng sakit. Alam siya sa bahay namin, coma. Tapos, baga, nakakainig nga yung iba dyan eh. Kasi hindi sila nagbulang sa financial. Kasi, yung actually, sa loob na isang buwan, kulang sa 100,000 yung bill namin sa ospital. Tapos, hindi namin alam, after 1 week lang din nun, namatay din siya dahil sa TB meningitis. Tapos, after that naman, last year, pagkatapos ko magtrabaho as a boy sa isang mini grocery, pinauwi ako ng father ko. Sabi niya, uwi ka muna rito kasi tricycle driver siya. Ngayon sabi niya, masama yung pakiramdam ko. Sabi niya, ikaw muna maghanap buhay. Di naman po ako nagdalawang isip para tumulong. Umuwi po ako, tapos tricycle driver po ako ng ilang months. Tapos, pero pagpunta sa langit, ayaw natin mauna. Bakit ka lang mga kapatid? Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po, gusto ko lang po kayong
pasayinsang umaga nito dahil pare-pareho po tayong dumaranas ng pagsubok. Amen? Nung po tinext ako ni Sister Evelyn na ako sa second part, Lord, sabi ko, ano po ang dapat kong i-share? Halos, alam na ng mga kapatiran, ang lahat na dapat nakalakasan. So the Lord told me, kahit na nakarinig na nila yan, magiging kalakasan pa nila yan. Amen? Wala. Hindi pa kayo na. Nagdadayin lang kayo. Kaya hindi tayo na. First God, hallelujah. So sa umagang ito, tatalakayan po natin ang why God permits trials. No? Bakit po kaya pinapahintulutan ng Diyos ang pagsubok? Hindi niyo po ba naiisip yan? Hindi niyo po ba naitatanong sa sarili niyo? No? Parang, ba? Amen? Alam niyo po, siguro po very rare sa bahay na yung anak mo, pagdaanan mo ng pagsubok, pagka humihingi ng pera. Pero po ba kamang ganun? Wala din po ba? So, bakit po kaya pinapahintulutan ng Panginoon na tayo dumanas ng pagsubok? Gayong anak naman niya po tayo. Amen? Tumatawag tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya. Can you please turn your Bible, open your Bible in 1 Peter 1:6-8. Siya na po. Meron po akong copy ito. Ano ko na po talaga na gumagawa po ako ng outline. 1 Peter chapter 1 verse 6-8. At present you are temporarily harassed by all kinds of trials and temptation. This is no accident. It happens to prove our faith. Yun po pala. Hindi po aksidente. No? Kundi po, ito po ay pinlano ng Panginoon to prove our faith. Amen. Isang malakas na palakpak nga po dyan sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. O talagang may takit ko kayong kakalakad ko. Praise God. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. Ano? Kasi nga po, kung hindi tayo inaaring anak ng ating Panginoon, hindi niya tayo paradaan sa pagsubok. Amen po ba? Amen. Ng Diyos. Kaya pinahintulutan ng Diyos na ipanganak na bulag yung bata. Just like of us. No? Para sa kaluwalhatian niya. Kasi kung minsan mga kapatid, pag dumaranas tayo ng pagsubok, sino nilalapitan natin? Ang ating Panginoon, di po ba? Tumatawag tayo sa ating Panginoon. Kung minsan nga, nagpupusong ako, sabi ko, ang Diyos, kung minsan ginagawang medicine cabinet, pagka may sakit, doon lang naalala mo sa. Amen po ba? This period of trials are sometimes very severe. Yun nga po, minsan, this period lang pagsubok na gaano man yan kabigat, kung gaano man yan kahirap na hindi natin makakayanan. Amen? Amen. Naalala ko yung quote ng ating pastor, sabi niya, kung ang problema mo kasing laki ng barko, ang Diyos natin, kasing lawak ng dagat. Amen. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin isang pangalan mo. Kung lagi po natin isipin natin Diyos, because you live, I can face tomorrow. Na hindi ko man, alam po kung bakit ako naluha, hindi ko man naawit na ako ay nasa ospital. Nangaikot, takot. Hindi ko man lang naawit, Lord, sabi ko sorry.
supposed to be with you. Dapat inaawit ko yung mga awitin pampalakas, pero Lord, nandito ako pa. May takot sa aking puso. Na kahit alam ko na ang takot ay hindi galing sa iyo, Lord, bakit dumating sa akin? Amen. Yun po ba na napakaganda? Or open our Bibles. Kasi pagbukas po ng aking Bibles, I believe na yung kasagutan sa mga pagsubok na yan, nasa Bible po. Pakikita sa inyo ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang Bible ay ating salamin? Kumbaga po, ang Bible, the Bible is parang ating manual. Po, makikilala natin na tayo hanggang sa eternity. Sa buhay na walang hanggan. Ngayon po ba? 2 Corinthians chapter 4, verse 16 and 17.